mismo. May saysay, may kwento dito sa farming. Magandang hapon mga kaparmers. Kaninang umaga nandun kami sa farm. Ngayong hapon, nandito kami sa aming shop na ginagawa. Lahat ng aking inilagay, customized lang ito mga kaparmers. Katulad nito, yung pinakasiling, yung foam para hindi mainit. At saka dito, tulad ng aking nabanggit mga kaparmers, pinagpipilian ko yung aggregate at saka flower shop. Since marami yung nakaka-appreciate sa ating ginagawa, maganda na yung ating dekorasyon ng ating balon, maganda yung pagkakagawa ng ating bouquet. Ang napag-usapan namin ni Mrs. is gumawa ng isang flower shop, balon and fresh flower and artificial flower. Kasama na rin ang pagpaparinta ng mga character costume at iba-ibang mga costume na pwede nating pagkakitaan mga kaparmers. Kasi sa aming lugar, walang nagpaparinta. Pumupunta pa sa ibang bayan, pumupunta pa sa ibang lugar mga kaparmers para makapagrinta, lalo na yung mga estudyante. Maganda naman yung aggregate mga kaparmers, pero hindi natin kayang pagsabay-sabayin dahil ang magpo-focus dito sa pagbantay ay si Mrs. Ako, dito at saka doon sa farm. Pag mayroong order na malakihan, tatawagin ako papunta dito sa ating shop. Pero pag hindi talaga kaya at mayroong customer, ang gagawin natin, mag-hire tayo ng isang flower maker mga kaparmers. Kung baga ngayon, hindi pa natin kaya ng ating budget mga kaparmers, so kami lang muna ni Mrs. kasama yung aking kapatid. Pero kung hindi kakayanin, mapipilitan tayong mag-hire. Pero sa simula mga kaparmers, kailangan tayo mismo ang gagawa. Ito yung mga ginamit namin sa binyag ng aking anak mga kaparmers. Ito yung arc, ito yung moss. Ito yung mga gamit na ito is magagamit pa rin natin dito sa shop. Wala hong sayang. Inshallah, this end of the month, makapag-open na tayo. So, wala muna tayo sa aggregate dahil sabi ko kay Mrs. Pag mag-aggregate tayo, kasama mo si baby dito sa shop, magtatakal ka ng mga feeds, magliliparan yung mga maliliit na dust, mga kaparmers. So, maaaring malanghap ni baby at pagdating ng mga delivery, mga shipment ng mga feeds, kailangan buhatin yan. Kailangan mabigat yan mga kaparmers sa pagbubuhat. Sa pag-arrange ng feeds, mabigat yon. Samantala, sa flower shop mga kaparmers, habang tayo gumagawa, nag-i-enjoy tayo, nakakapagpasaya tayo ng customer, at ang kagandahan, maganda din ang kitaan sa flower shop. Para sa akin mga kaparmers, makabinta lang tayo ng isang bouquet sa isang araw, buhay na yung ating shop mga kaparmers. Samantala sa aggregate, isang sako na feeds mga kaparmers, maraming bisis mo yan na tatakalin, 2 kilo, 3 kilo sa pagbibili. Yun po yung aking kinababahala, yung kalusugan ng aking anak. Kung kasama ni Mrs. dito sa pagbabantay, magliliparan yung maliliit na parts ng feeds, maaaring malanghap ng bata. Kaya ito muna yung aming napagdesisyonan, yung flower shop mga kaparmers. Kaya ngayon, nandito kami ni Brad para gawin ito. Ito dito, ang purpose ko dyan is bumabagsak ng mga flowers. No more nails mga kaparmers, yung aking ibinabanat. Ito yung kanyang pagitan para magdikit mga kaparmers. Kanina mga kaparmers, nagpunta tayo dito. Akala ko hindi pa ilalagay o ikakabit yung kuryente.
Kanina, blanco pa ito, mga ka-farmers. Ayan, oh. Kita nyo naman. Mayroon ng kontador, mga ka-farmers. Masaya tayo ngayon dahil ayos na. Naka-onrad, oh, nakataas. Naka 0.1 na kilowatt pa. Ibig sabihin, hindi pa nagagamit, mga ka-farmers. Ayan, naikabit na. Ano to, camera? CCTV. CCTV? CCTV ba to? Hindi ada. Social naman ang kontador, may CCTV na. Panalo, mga ka-farmers. Subukan natin doon sa Triangle House kung iilaw na. Baka bukas dadalhin na natin yung ating shredder, mga ka-farmers. Ayos. Ito yung para sa black pigs, mga ka-farmers. Hinahaluan na namin ng organic para masanay. Nakaready na yung para sa mga pakain sa alaga. Kaso maulan na naman dito sa amin, mga ka-farmers. Ito yung sapal ng nyog na ginamit namin kanina dahil nagkata kami ng native na manok, mga ka-farmers. Panalo ang lasa, mga ka-farmers. Sa ganitong paraan, mga ka-farmers, malaki yung aming tipid, oh. Kahit ganito karami yung aming ibinibigay na semi-organic na patoka sa ating mga native, Muscovy Duck at Bengala, ubos yan. Sa una, halos hindi mapuno yung ating inihahanda ng mga semi-organic na patoka. Ngayon, puno ito, tapos halos mapuno itong isang bucket, mga ka-farmers. Lakas ng ulan, mga ka-farmers. Walang tigil. Yung saging na yan, mga ka-farmers, nandun yun sa puno. Ililipat ko malapit doon sa may kulungan. Para yung araw, hindi masyadong mainit para sa ating mga alaga. Yung malaki na yan, yung dalawa, inaantay ko lang yan mamunga. Tapos i-harvest. Tapos lahat yan, wala nang tanim sa unahan. Kasi ang plano ko dito, pa-circle, mga ka-farmers, lalagyan ng dalawang payong at saka may upuan para maganda sa pananaw. At dyan tayo pwedeng makapag-relax kung mainit dito sa loob ng ating triangle house, mga ka-farmers. Habang umuulan, mga ka-farmers, ititesting muna natin yung ating kuryente, kung talaga may kuryente dito sa ating triangle house. Kinakabahan ho tayo, baka pag-un ng mga fuse, biglang pumutok. Ito na, mga ka-farmers. Sa awa ng Diyos, wala naman. Subukan natin yung isang ilaw na ito. 30 watts yan. Oh! Farmers, oh. Panalo. May ilaw na tayo dito sa ating triangle house. Meron na tayong kuryente. Kulang na lang magamit. Dahil may ilaw na, mga ka-farmers, lalagyan na natin ng dingding at dito na tayo pwede matulog. Panalo tayo, mga ka-farmers. Pwede na rin tayo makapaglagay ng makina para sa patubig ng ating azulapan. At someday, susunod na buwan, baka magpalagay tayo ng munting fish pan, mga farmers, para sa African dito. Ang ganda mo yan. Walang tigil lang ito. I-try natin dito sa second floor, mga farmers. Panalo. Medyo makalat pa dahil nandito yung aming mga drum. Itong mga blow drum na ito, mga farmers, gagawin ko itong tangke doon sa ating gagawin na patubig. Bibili tayo ng machine, tapos ito yung pinaka-tangke natin, dalawa, mga farmers. Hindi naman kalakihan yung ating farm.
sakto na ito para sa ating mga personal na paggamit dito sa ating farm. Ito na. Yan, mga hinalawa natin ng banana trunk, farmers, para masana yung ating alaga. Yan. Kainin mo ha lahat. Walang sasayangin. Ito, ang purpose nito, laruan mga ka-farmers. Para meron siyang laruan. Oh, yung pinipili ah. Ito ang tubig. Galing pa yan sa Pasig River. Kumain ka at magparami. Gulay mga kaparmers. Gulay para sa ating mga alaga. Mamaya na. Mas mainam yung inahalo. Mas mainam yung sabay-sabay ko yung kakain. Dami ito, Brad. Talagang tiba-tiba yung ating mga alaga na ito. Buti na lang huminto yung ulan. Nagplano na kami ni Brad magpa-ulan. Sabi ko rin orsen kasi mag-aalas 5 na. Gagabihin tayo dito. Mayroon kaming issue dito ngayon mga kaparmers. Tandang-tanda pa namin kayo ng umaga. Yung Integra 1000 mga kaparmers, 5 kilo binili ko. Mayroon pa yung natira na 3 kilo siguro. Pero ngayon, nawawala. Hindi ko alam mga farmers kung kinuha or nakalimutan lang namin. Pero dahil meron na tayong kuryente, meron na tayong electricity, gagawin natin, magpapalagay na tayo ng CCTV. Para makita natin yung pumapasok dito sa ating farm. Kahit wala tayo dito, kita natin, mamomonitor natin yung farmers. Surprise! Kala nyo ha? May isahan nyo ako? Oh. Medyo hapon na tayo nagpakain ng ating mga alaga dahil galing kami doon sa ating shop na ginagawa mga kaparmers. Oh, dito na. Yung iba mga kaparmers, yung mga maliliit nandoon sa loob. Hiniwalay ko para yung maliliit hindi maapakan. Dahil kita niya to, laki ng diferensya. Ayan kasi, magwa 1 month old na mga kaparmers. Ang bigat nito, pag naapakan, lalo na pag gabi, natutulog, maaaring mamatay yung maliliit mga kaparmers. Kasi ito hindi para-pareho ng edad. Dahil yung pinagbilhan ko, sabi nila, nag-ipon daw sila kasi hindi pwede na one time lang kasi maliit lang yung breeder nila, hindi kaya ng kanilang pag-produce o pag-incubate. Yan, mga nauna na yan, mga natatanda yan. Pero week old lang naman ang difference mga farmers. Grabe.
Ingay mo. Ang cute ng pakpak mga kaparmers. Yan lang yung pakpak dyan. Paalala pala sa ating mga kaparmers, sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ako po ay magpapasalamat sa inyo kung kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malaking tulong po yan para sa amin. Maraming salamat ulit mula dito sa amin kahibuturan ng aming puso. Yan mga kaparmers, nagtanim tayo ng saging malapit sa ating kulungan para malilim ang lugar, hindi mainit. Yan. Kahit bawat araw mga kaparmers, dalawa-dalawa or 4 hanggang 5, mapupuno yan hanggang doon. Dahil ito yung ating kulungan, pag nandito na, pag alas 3 na, alas 4, diretso yung sunlight papunta sa ating mga alaga. Walang nakakaver. Kaya ang naisip ko, magtanim ng saging. Marami din yung ating mga ka-farmers nagsasabi yung ating mga alaga na arawan. Lalo na pagdating ng alas 2, alas 3, konti lang yung shading ng ating bubong. Kaya nakaisip ako ng saging mga ka-farmers, lakatan, para dito sa part na ito malilim mga ka-farmers at presko yung ating mga alaga. Dami na yan. Huwag masyadong tatakpan yung pinakapuno para pag may bagong sibol na saging, mabilis makakapenetrate pataas. Kung hindi lang hapon na at hindi umulan mga kaparmers, malamang nakapagtanim ako ng marami. Kaso sa babal ng ulan mga kaparmers, yan ang hirap pagdating dito sa Pilipinas. Pero kahit maulan mga kaparmers, nakita niyo naman sa mga nauna nating video, trend ocean kami ni Brad. Talagang kahit maulan, hindi kami tumitigil sa pagtatrabaho. Grabe mga ka-farmers, talagang napaka-productive ang araw na ito. Hindi namin inaasahan na magkakaroon na ng kuryente, dahil sabi ng Dorel ko mga 1 week pa, pero kanina biglang tumawag na ikakabit. So ayan yung ating triangle house, mayroon ng kuryente. Makakapag-shredder na tayo dyan sa ating triangle house. So susunod na araw, dyan na tayo matutulog. Pero ngayon, uwi muna. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas, kung sasama ba kami. Kung maulan mga ka-farmers, hindi na kami sasama dahil si baby mahirap na, bawal magkasakit. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Ayan ang ating mga nangyari sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam po. Mabuhay po kayo mga ka-farmers.